Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Lay Obtinalia para sa PRC News Flash. Nakaalis na ang bagyong Enteng sa bansa, ngunit ang hirap at pag-alala ay dala pa rin ng mga pamilya at individual na lubos na naapektuhan ng mga pagbaha. Tinitiyak naman ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon na ang PRC, 10 ng mga volunteer at staff nito kasama ang Red Cross 143 ay nasa mga evacuation centers pa rin para patuloy na tumulong at umalalay sa ating mga kababayan hanggang sa makabalik silang ligtas sa kanilang mga tahanan. Mula September 2 hanggang September 9 na mahagi ng hot meals ang Philippine Red Cross sa 1,644 na individual sa Bulacan, 1,521 sa Laguna, 1,065 sa Marikina, 1,007 sa Cavite, 865 sa Quezon City, 732 sa Rizal Province, 636 sa Nueva Ecija, 630 sa Parañaque, 584 sa Pasig Pateros, 580 sa Bataan, 400 sa Pasay, 300 sa Valenzuela, 285 sa Caloocan, 207 sa Northern Samar, 180 sa Pangasinan, 88 sa Zambales at 35 sa Masbate. Sa kabuuan naman, 9,791 na katao ang mula sa Marikina, Rizal Province, Valenzuela, Parañaque, Tarlac, Pampanga, Muntinlupa, Pasig Pateros, Quezon City at Laguna ang nakatanggap din ng tinapay at donut na donasyon mula sa mga partners ng PRC. Sabi naman ni Secretary General Gwendolyn Pang, patuloy na babantayan ng PRC ang lagay ng panahon lalo't naghahanda rin sa ibang low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Tinitiyak niyang ang PRC ay laging nakahanda para makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Muli na namang kumilos ang mga kabataang leader ng Sumag National High School Senior Plus Red Cross Youth Council nang pinagsama nila ang mga kabataang mag-aaral sa isang wash in school event. Nagsama-sama ang mga estudyante para itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Pinaalalahanan rin ang mga estudyante na ang kalusugan ay nasa kanilang mga kamay kaya't dapat nilang panatilihin itong malinis. Binigyang diin ng mga kabataang leader na ang wastong kalinisan ng kamay ay isa sa pinakamadali at pinakaepektibong paraan upang ihinto ang pagkalat ng mga mikrobyo at protektahan ang mga sarili at mga mahal sa buhay laban sa mga sakit. Dagdag pa ng Red Cross Youth Council na gawing daily routine ang paghuhugas ng kamay dahil ang may malinis na kamay ay makakaiwas sa mga sakit. Nito lamang September 6, ang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter ay matagumpay na nagsagawa ng kanilang health caravan nang magbigay sila ng serbisyong pangkalusugan sa 172 individual mula sa Negros Occidental District Jail. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ay ang health consultation kung saan nagpakalat ng impormasyon tungkol sa health and hygiene sa 136 na kalahok, kasama na rin ang dengue awareness. Dagdag pa rito, nakatanggap ng first aid at basic life support lectures at demonstration ang 36 na kalahok na nagpadagdag ng kanilang kaalaman at kakayahang tumugon sa mga emergency. Naganap ang inisyatibong ito sa tulong ng mga medical doctors, mga nurse, mga volunteer at support staff ng PRC. Sa pagtutulungang ito, nakapaghatid ang PRC Negros Occidental Bacolod City Chapter ng dekalidad na healthcare services at kaalaman sa Negros Occidental District Jail at tinitiyak na sasanayin ang komunidad sa health practices lalo na sa hygiene. Pangako ng chapter na patuloy nilang aabutin ang komunidad para mapabuti ang kanilang kalusugan. Anong mga ganap sa Cebu? Naglabas ng anunsyo ang Philippine Red Cross Cebu Chapter na magkakaroon sila ng professional lifeguard training na may 2 levels. Kasama sa training ay 4 na araw na standard first aid training mula September 16 hanggang September 19. Nagaganapin sa Philippine Red Cross Regional Training Center, Hagobiao, Mandaue City. Ang isa naman ay ang professional lifeguard training na gaganapin sa September 23 hanggang September 27 sa Teresita Santos Resort, Talisay City. Ang professional lifeguard training ay inirekomenda sa mga swimming instructors, dive instructors, DRRMO staff at executives
pool attendants, safety officers at triathletes. Para sa mga interesado, tumawag o mag-text sa 0917-875-5191. Sa selebrasyon ng 88th anniversary ng Philippine College of Surgeons, gaganapin ang bloodletting activity na Dugo Ko, Buhay Mo sa September 11, Miyerkules mula 8 a.m. hanggang 12 noon sa Philippine Red Cross, Eastern Visayas Regional Blood Center, Osmeña Boulevard, Cebu City. Pinapayuhan ang mga nais mag-donate ng dugo na matulog ng maaga para magkaroon ng sapat na pahinga, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain ilang araw bagong extraction at bawal ang mga nakalalasing na inumin 24 hours bago magpakuha ng dugo. Maaaring mag-walk-in sa araw ng bloodletting event. Pinospone naman ng PRC Cebu Chapter ang First Aid Amazing Race 2024 sa unang nakaschedule na second week ng September. Gaganapin ang kompetisyong ito sa malaking espasyo ng Cebu City kung saan magkakaroon ng karerang may iba't ibang istasyon na magtatampok ng mga challenges sa first aid. Ina-navigate ng teams ang mga estasyon na susubok sa kanilang skills sa first aid. Sa mga gustong sumali sa First Aid Amazing Race 2024, tumawag lamang sa 0917-875-5191 para sa mga detalye. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo na ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode, maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Lay Obtinalia para sa PRC News Flash.